Hello, good day guys and welcome to my channel. Today, andito tayo ngayon sa Nanjing, China. Dito sa, nakacheck tayo sa The Ritz-Carlton. Ayan, The Ritz-Carlton. Ayan, so, nagpunta kami lang ng October 19. Tapos ngayon, October 24, pauwi na kami. So, marami kaming pinuntahan. Mga museum, mga siyempre pag travel ka, yung mga pupunta mo, yung mga history ng mga China. Pupunta kami yung sa nakaraang giyera noon. Yun, yung medyo napaano ko, kasi nakita ko yung mga buto-buto ng mga tao. Ako doon mag-picture. Pero nakag-picture ako sa may labas lang. Sa may labas, sa bandang dulo doon sa may statue doon, yung parang sumisimbolo, yung sa statue na sumisimbol ng feast, ayun, yung gabay doon. So, nakapicture ako doon. And then, nagpunta rin kami sa may lugar doon na kalugtong siya ng Great Wall of China. Tapos, meron din kami napuntahan na parang, yung mga sinaunang yung mga sa gera, yung sa palasyo, yung mga sinaunang mga dynasty, yung mga museum na makikita mo yung mga sinaunang mga libro na galing sa mga parang kawaii na bilog-bilog, gano'n. So, tapos yung huli, pinuntahan namin sa medyo malayo, 2 hours from Nanjing ang biyahe namin, medyo malayo siya. Yung sa pagoda na doon. Napakita ko sa yung ilang pictures at video doon sa pagoda na yon. Ayan. Tapos marami ako nakuhang doon, picture and then video. Ayan. So, 6 days kami sa travel dito sa Nanjing ngayon. Maganda yung pumunta sa Nanjing, guys. Maganda. Kaso, ang lang dito, kukunti lang yung talaga nag-i-English sa kanila. Tapos, sa Hong Kong, marunong kami mag-Cantonese. Yung iba dito, ang alam na salita is Mandarin o kaya Potonghua. So, mahirap sa komunikasyon. Pero, ayun, makakahanap ka rin marunong mag-English. Ayun. Tapos, ang lang dito hassle sa Nanjing, alam niyo po kasi sa China, pinagbabalang YouTube, Facebook, WhatsApp, hirap din na makapag-message. So, ayun. So, wala akong internet. Ang meron lang kami, pwedeng kami din dito is yung WeChat. Tapos yung Viber, nagagamit din yung Viber. So, pag napunta kayo dito, yun, pwede yung i-download agad pag nasa lugar nyo kayo, download nyo na kaagad para pag dito, hindi kayo mahirapan i-download. Yun. I think meron din SIM card na pwede na makapag-YouTube. Kaso hindi ko rin alam yun. So, ayun, 6 days, parang wala kang komunikasyon. Ang hirap makakommunicate sa Pilipinas. Yun lang. Yun, syempre, nandito ako sa 5-star hotel. Araw-araw merong buffet, breakfast buffet, gano'n. Hindi na ako nag-video kasi parang lagi na lang, gano'n naman gano'n at ang setup. Ayun. So, nakakapagod din mag-travel. So, ayun, pinipilit mo na syempre makatulog ka. May tulog ka, kung may pagkakataon matulog, yan. Magpahinga ka kasi nakakapagod din maglakad-lakad, mag-ikot-ikot. Ayun, sa lahat. Tapos meron ka, syempre yung mga kasama ka, ganyan ka lang, iintindi mo yung mga kung ano-ano, dahil mo dada din. Diba, araw-araw mo isipin yun, kailangan may sapat kang tulog, tapos ma-enjoy mo yung lugar, ganun pag nag-travel eh. Tapos kailangan siyempre kumakain ka, pero dapat nakaka-regular na regular bawal ka din. Yan yung mga kailangan yung yan. Dahil, may dadala kaming gamot, masakit ang ulo mo, kukulang ka sa tulog, siyempre bagong lugar. Ayan. Tapos, ano ba sasabihin ko sa inyo? Ayun. Basta ito lang, konting vlog. Tukos dito sa travel. Tapos, ang nakakaano lang dito, yung sa mga napuntahan namin noon, yung 300,000 na tao, yung panahon ng giyera, alam mo yun, panahon pananakop,
Yung mga Hapones, di ba sa Pilipinas, sinakop din tayo ng Hapones. Sa Asia yung tinubok ng Japan eh. Kalahin mo yun, 300,000 na tao namatay noon. Yung mga nakita namin sa exhibit, yung mga tao na nagkwento, medyo tumatak sa utak ko na sa mga pinuntahan namin. Yung mga tao na nagkukwento na kung gaano kabaho. Kasi imagine mo, 300,000 sabay-sabay mabubulok yung mga yon. Tapos kinukwento nila na natatabahan na raw ng mga langaw sa sobrang, yung mga magot, yung mga uod, na sobrang taba dahil sa sobrang dami ng kanilang mga patay na kinakain nila. Yun. Tapos kinukwento nila na yung mga scene doon, yung mga bata na hindi alam na nanay nila patay na. Kasi siyempre dito sa Nanjing medyo nag-freeze o nag-yelo. Yung magulong nila is na-freeze na yung nag-yelo na yung wala nang lumalabas na gatas, nadede, gugutom. Ganun, tapos patay na yung parents nila, hindi nila alam. Ano yun? Yung mga senaryo noon. Kaso nakakalungkot na nangyayari ulit ngayon no sa Israel, saka sa Ukraine. Ayan, meron ulit na ganung pangyayari ngayon. Nakakalungkot. Parang hindi na tayo natuto. Pero lang, yun lang magagawa natin ordinaryong tao, malungkot. Yun lang sa yun tumatak sa isip ko. Sa isip ko. Nakita, okay, ito, igagala ako kayo sa, ayan, medyo magulo. Ayan. Tapos, ito yung Nanjing. So, it's a city. Sa baba, ayan, may nakuha akong video dyan. Dito ko nilalagay. Sa baba dyan is puro building. City ang Nanjing. Ang maganda sa city sa China, pag may kailangan ka, parang nag-order ka sa online, pwede ka order sa online. Mamaya ng kaunti, kahit nagamot, andyan na agad-agad. Tapos mura. Okay, sa China mas mura ang gastos. Mas mura ang gastos kumpara sa Hong Kong. Kumpara nga sa Pilipinas eh. Mas mura po dito yung kumasahe, mas mura yung mga bagay-bagay, di ba? Kaya nga dito tayo kumukuha ng product sa China. Kasi mas mura yung mga kung ano-ano nila dito. Ayan, ang magandang China. Di ba? Meron silang tagalinis sa kasada, malinis ang China sa Nanjing. Ayan. Parang kagaya ng Guangzhou kasi city nga. So, maganda. Organized. Tapos yung makasada ang lalawak. Ayan. So, ayun. Ganun muna ang aking vlog ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayun. So, sana magkaroon kayo ng idea sa pagpunta dito sa China. Bye-bye.